pagtanggap. At ang ating pong title last Sunday ay Embracing the Supernatural Grace of God. So embracing ay nakita po natin na ito po ay hindi lamang po pag-ahap, kundi pagtanggap, pagtitiwala. Pag sinasabi po we embrace the supernatural grace of God ay nakapaloob po sa tinatawag na faith, pananampalataya pa rin. Kasi nandoon yung kapahayagan ng salita ng Diyos na ating pong paniniwalaan. So kung makikita po natin yung word na embrace, ay makikita natin yung ang ating pong paniniwala, pagtanggap, pag-akap sa salita ng Diyos. Amen. So ngayon pong hapon ay ganun pa rin ang ating pong gagawin, embracing the supernatural grace of God na nakapaloob sa kapayapaan. Nais po ba natin ang kapayapaan? In the book of Titus, chapter 2:11 sa The Passion Translation, naintindihan natin ito na ang mayamang biyaya po ng Panginoon, and God's marvelous, meron ba tayong Titus, dyan, PPT? For the grace, PPT, translation. Yung sinend ko sa'yo, na sapagkat, pag binabanggit ang patungkol sa biyaya ng Diyos, ito po ay, kagaya na nabanggit natin, supernatural. Titus chapter 2 verse 11 ng TPT, The Passion Translation. Pag nababanggit po natin ng grasya, ito po ay supernatural. Hindi po ito kaya ng ating limitadong kaisipan. Hindi natin kayang trabahuin, hindi natin magagawa sa sarili nating lakas, kaya nga po yun grasya ng ating Panginoon. At nakita natin na ang grasya po ay ang ating pong, ang persona ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po riyan sa TPT translation ay binanggit po riyan, God's marvelous grace has manifested in person. Sabihin po natin, in person. Saan bang version to? NIV? So, yun po yung, kasi dahil po, ang grasya ang ating pong naririnig madalas, akala po natin ay ito po isang uri ng doktrina o katuruan, but the Bible says, the grace of God, God's marvelous grace, has manifested in person. In the book of Isaiah, binanggit din po roon sa Bible na Jesus is the Prince of Peace. So pagpatungkol sa kapayapaan, ito po rin ay persona. Amen. Sa book of Isaiah, pagdating po sa New Testament, ang patungkol sa grasya na sinasabi na natatanggap natin sa ating Panginoon, God's marvelous grace has manifested in person. So kapag nababanggit po natin, let's embrace the supernatural grace of God. Hallelujah. The grace of peace ito po ay persona. Kung paano rin po yung Prince, He is the Prince of Peace. Kung paano sabi rin ang grasya ay nagmanifest po in person of our Lord Jesus Christ na nagdala po sa atin ng tinatawag na kaligtasan sa lahat po ng tao, for everyone. So doon po tayo muna magsisimula sapagkat ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa kapayapaan. Gusto ba natin ng peace? Amen. Kapayapaan. So kagaya ng nabanggit ko kanina, kung kapayapaan ng ating pong nais, hindi po yan hihiwalay sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo ay salita. So, okay, so hindi natin maihihiwalay po yun. So kung gusto natin ng kapayapaan, hindi siya hihiwalay sa persona ng ating Panginoong Jesucristo at sa salita ng Diyos. Kung kailangan natin ng peace sa ating pong buhay, hindi pwedeng lalayo tayo sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Amen? So in the book of Proverbs chapter 3, 1 and 2, binanggit po riyan na, my son, do not forget my teaching. My son, do not forget my teaching. Ano bang version to?
Amplified. My son, forget not my law or teaching, but let your heart keep my commandments. Bakit daw po? Verse 2, for the length of days and years of life, yung haba ng araw at mga taon ng buhay. Gusto ba nating mahabang panahon ng ating pong buhay? For the length of days and years of life worth living, amen, and tranquility. Praise the Lord. So ito po yung pagpapaalala kung nais natin ang kapayapaan. My son, forget not the law or teaching, but let your hearts keep my commandments. For length of days and years of life, worth po ba ang ating pong ibinubuhay? So worth living ang nais ng Diyos sa atin sa panahon, sa mga araw at mga taong pa na kasi meron pong buhay na napakahaba pero hindi nai-enjoy ang kanyang buhay. Parang hindi worth itong panahon na ito. No. Worth ang ating pong buhay dahil si Jesus ang ating pong buhay. Amen? At ano pa kasunod doon? Mahabang buhay and then tranquility. Sabihin po natin tranquility. Ito po yung tawag na kapayapaan or peace. Irene, mamaya, define po natin yan. Ano po yung tranquility? Nag-enjoy na tayo sa ating panahon, ang buhay natin, worth living, and then tranquility, yung pong inward and outward, continuing through old age till death. Amen po ba yun? Yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Nagpapatuloy tayo even through old age, hallelujah, hanggang tayo po'y mawala na sa mundong ibabaw, na-enjoy po natin ang araw-araw, mga taon na lumilipas po sa atin, amen, at meron tayong kapayapaan. So, this shall they add to you. So, yun po yung sinabi po ng aklat ng Proverbs. Tingnan mo nga sa Tagalog. Anak, huwag mong kalimutan ang mga itinuturo ko sa inyo. So, ang kapayapaan po ay hindi hihiwalay sa tinatawag na kaugnayan. Relasyon po ito. Kaya ang sabi po ng Bible, tinawag po doon yung pong mayroon pong kaugnayan sa kanya. My son, anak. May relasyon. Di ka naman tatawag ng anak na hindi mo anak. Kung hindi ka ang magulang, kung hindi, wala kayong relasyon. Amen. Anak, ito po ay kawikaan, ito po ay tinuro ni Haring David kay Haring Solomon, at si Haring Solomon, inspired by the Holy Spirit of God, ay dinownload po ito sa kanya rin po sumusunod na henerasyon. Ay ang sabi niya ron, we know na si Haring Solomon ang pinakamatalinong tao na sinasabi po na nabuhay sa mundong ibabaw, ayon po sa Bible. Pero ang sabi niya, anak, gawin uli natin anak, kung gusto natin ng kapayapaan sa ating pong buhay, ay magkaroon tayo ng kaunawaan sa tinatawag po na pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat yun lamang po ang daan para matawag po natin ang ating Ama at tayo po ay maging anak. So kung gusto natin ng kapayapaan, ng katalinuhan at ng provision sa buhay, maaaring pagsasabayin ko na rin po yan. Embracing God's grace, supernatural grace of God's provision. Provision at ngayon po ay kapayapaan. Kaya pag napapagtabay po natin ang mga bagay na yan, kapayapaan, at yung tinatawag po na provision ng Lord, ay mag-i-enjoy po tayo sa kaunawaan ng supernatural grace ng ating Panginoon. Amen po ba? So, pag gusto natin ng kapayapaan, gusto natin ng supernatural grace, kailangan mabilang tayo sa pamilya. Kaya ang tawag po sa sinasabi ng kawikaan, anak, huwag mong kalimutan ang tinuturo ko sa iyo. Huwag mong kalimutan, anak. So, meron po tayong relasyon. Kaya, merong relasyon ay meron po tayong, merong itinuturo sa atin ng Diyos sa bawat sandali. Itinuturo. Huwag mong kalimutan. Kalilimutan. Bakit huwag kalilimutan? Of course, nalilimutan. Diba? Bakit nalilimutan? Na iba ang focus. Kaya tayo narito,
Tayo po ay nag-aaral, tinuturuan ng Ama, sapagkat tayong lahat na nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo ay anak. Amen? To them that believe and receive Jesus Christ, God the Father gave us that right, that power, that privilege to become His children, anak. So yung po sinasabi po rito ng Bible ay, anak, huwag mong kalimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. So ang pagtuturo po ay meron po sinasabing sa amin ng mga pastors, mentoring. Merong formal, merong informal. Meron pong formal sa pag-aaral sa eskwelahan, merong informal sa tinatawag ng mga tao na nagbibigay ng impluensya sa amin pong buhay. Nagkakape kami, nag-uusap-usap, at nagkakaroon ng pagtuturo. Meron din naman panahon ng pag-aaral sa Bible School, sa tinatawag na pagtatapos sa kurso ng pagtuturo o tinatawag po na pag-aaral sa Biblia. So meron pong mga pagtuturo ng mga ganon. Then sabi rito, anak, huwag mong kalilimutan ang tinuturo ko sa iyo. Ingatan mo ito sa iyong, dito ba? So ang tunay na kaunawaan sa pagtuturo ng Diyos ay hindi po dito. Dito po ay informasyon lang. Puro dito po yan. Ang tawag po namin noong araw dyan ay sa mga nag-aaral ay at malapit na exam ay kabisote. Aaralin niyang magdamag, huwag mo siyang kakausapin, baka malimutan niya yung kanyang pinag-aralan ni review. Kasi pagkatapos ng exam, pwede mo na siyang gulatin. Bakit? Andi dito lang. Kaya pag inulit mo yung tanong, hindi na alam. Kasi, tawag po natin doon, ayan na po uli, kabisote. Kinabisa lang, hindi galing sa puso. Ngunit ang salita ng Diyos, ang sabi rin, ay hindi natin malilimutan ang tinuturo sa atin. You know, we have the Holy Spirit of God na siyang nagkapagturo sa mga salita ng Diyos na atin pong nababasa. Ingatan mo ito sa iyong puso ang mga inuutos ko. Very personal. Inuutos ko. Kung merong inuutos ang Diyos, meron siyang ine-expect na pagsunod. Amen po ba? Hindi tayo iuutusan ng Panginoon naman nang alam niya na, hindi mo naman magagawa, ba't iuutos ko sa iyo? Kaya inuutos sa atin ito ng Panginoon dahil alam niya na kaya nating gawain. Bakit natin magagawa? Hindi tayo nakadepende sa ating sarili. Pagka ganun po ang ating pong kaisipan, yung pong sinasabi po rito na we can embrace that supernatural grace of God na kapayapaan na nais niya na maranasan natin and even provision. Bakit kasi nasabing supernatural grace, hallelujah, of peace and provision, hindi pwedeng maghiwalay. Kapag may kapayapaan at nakasumpong sa grasya, hindi pwedeng nasa grasya na hindi lumalakad sa pananampalataya, hindi pwedeng hindi mananagana o yung provision. Hindi pwedeng maghiwalay po yung mga yan. Kumpleto po ang lahat ng yan. Dahil po kay Kristo Jesus, tayo po ay kumpleto na. Amen? Kaya lang, ingatan mo ang iyong puso sa mga inuutos ko. Bakit? Sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad sa iyong buhay. So wala na tayong hahanapin pa. Sinasabi ng salita ng Diyos kung paano hahaba ang buhay, hindi ito sa tamang pagkain po lamang, although kailangan po yan, kailangan ng ehersisyo at mga bagay na ginagawa ngayon ng ating pong mga worship team na sinasabi nila, may wellness ba yun? Di ba? Na ginagawa niyon na hindi lamang tayo nag-enjoy sa ministry, kundi binabantayan din po natin ang giftings at ang katawan na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit of God? Amen? Sila po ay tinuturoan po natin na hindi lamang alagaan ang kanilang spiritual na kalagayan, kundi ang kanilang physical na kalagayan. At paano sila magpe-present, hallelujah, sa ang kanilang sarili sa harapan ng maraming tao. Why? The Bible says that man look at the outside appearance. Hindi alam ng tao kung ano laman ang iyong mga puso. But God looks at the heart. Walang problema ron. Alam na ng Lord ang laman ng ating puso. Pero mga tao nakatingin sa bawat isang mga lingkod ng Diyos, amen,
mga minister ng Panginoon, at ginibigyan natin din po ng kaayusan din po ang atin din po panglabas na kaanyuan. Hindi para pa-impress. Impress na si Lord sa atin. Amen? Dahil po sumusunod tayo, pagkat ito yung kalooban ng Diyos, para mapahaba at mapaunlad ang ating pong buhay. So ito pong aklat ng Kawikaan, the Book of Proverbs provides wisdom on how to obtain perfect peace. Amen? Doon po manggagaling yun, muna sa kaunawaan natin, na hindi natin kalilimutan ang salita ng Diyos. Sapagkat sa salita ng Diyos, doon meron pong kapahingahan. Ando doon ang kapayapaan. So, in the book of Proverbs 3 naman, tingnan po natin, 5 and 6, very familiar scripture natin ito. Ito po'y pagtitiwala sa tinatawag po na sovereignty ni Lord. Ano ba yung sovereignty na sinasabi? Yun ang pinakamataas na tinatawag po na authority na nasa ating Panginoon, the sovereignty of God. Yun po yung pagtiwalaan po natin. Trusting in God's sovereignty. Proverbs 3 verse 5 and 6, ang sabi rin, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and in all your ways, submit. So paano tayo magsasubmit kung wala tayong narinig na instruction? Paano natin susundin ang isang mga kautusan ng Diyos, mga kautusan, kung wala naman tayong natatanggap na salita ng Diyos? Anong susundin natin? Kaya kailangan natin ng scripture para magkaroon tayo ng tinatawag na bagay na susundin para sa ating pong mahabang buhay. Amen. At tinatawag po na, hallelujah, na maunlad na buhay. Praise the Lord. So, sa Amplified Version, tingnan lang natin sa verse, sa Amplified Version. Lean on, dito tayo nakasandig. Saan po? Salita ng Diyos. Trust in, pagtitiwalaan natin na ano po? Salita ng Diyos. And be confident in the Lord. Sino yung Lord? Jesus. Jesus is the Word. So, tayo po na nandito po na dumadalo sa ating pong panambahan. Alam ko na naintindihan niyo, lagi ko kayong binabalik doon po sa Word. Kasi yung iba po, Jesus, kagaya ko po, lumaki akong Katoliko, at ang pananaw ko, pag narinig ko si Jesus, ay hinahanap ko sa wallet ko. Yung tawag po ron ay nobina. Binabasa, hindi galing sa puso, ang mga panalangin at pakikipag-usap kay Jesus. Titignan ko yung mukha ni Jesus na mayroong tinik sa kanyang ulo at may pasang krus dahil ang akin pong deboto noon ay Nazareno. So pagka patungkol sa Diyos, ang nasa isip ko, si Jesus, yun ang nandito sa aking kaisipan. Mananalangin ako, iisipin ko ang kanyang mukha, ang kanyang katawan, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, and so on and so forth. Pero, doon ako nakafocus pag sinasabing Jesus. Amen? Ngunit nung ako po ay naborn again na, nagkaroon ako ng kapahiyagan sa pagbabasa ng salita ng Diyos patungkol po sa Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo po, ang sabi ng Revelation 19:13, in Jesus' name is called the Word of God. So kung mayroong salita ng Diyos, di ba, yun po yung ating minaalan, si Jesus po yun. Kaya kung atin pong nais na makita, ma-embrace ang ating Panginoon, we will go to the Word. Sapagkat ito ang ating makikita, ito ang ating pong i-embrace, ito yung tatanggapin natin, ito yung pananampalatayanan natin. Kaya lagi tayong mayroong scripture po dito. Amen? Ang makakita sa akin, ang sabi ni Jesus ay nakita ang Ama. Ang Ama ay Espiritu. Ang Panginoong Jesucristo ay Espiritu. Amen? Ang kalikasan nila ay Espiritu na mayroong pangwalang hanggan. Ang banal na Espiritu, banal na nga, Espiritu, the Holy Spirit, na silang tatlo, na Triune God, amen, ay ang kanilang kalikasan ay Espiritu. And the Bible says that God the Father is looking for true worshiper, yung tunay na sumasamba sa Kanya, nasasamba sa Kanya sa Espiritu.
So kung ang Diyos ay Espiritu at ang salita ng Diyos ay Espiritu, ito yung hinahanap niya na paglapit sa Kanya na pag tinatawag natin pagsamba. So every time na tayo po ay sasamba, hindi lamang po yung na tinatawag na panlabas na kanyo na iluluhod, papatira pa at sasambahin kita. God the Father is looking for true worshiper that will worship Him in Spirit and in truth. Thy word is truth. Kaya kung lalapit tayo sa Kanya at magbibigay ng pagsamba at pagluwalhati, hindi pwedeng hindi sa salita ng Diyos. Ito po ang Kanyang inaantay sa atin. Kung alam ba natin ang Kanyang salita. Dahil ito po ang magre-resulta ng mayamang biyaya. Ano po ang kasunod? Mayamang biyaya. Ang sinasabi po na atin pong mararanasan, may embrace, i-accept, pagtitiwalaan, we can lean on, di pwede tayong sumalig dito, hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. Amen? Ito yung pagtitiwala natin and be confident in the Word, in the Lord, in the Word. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Kanina sa pagsimula ng ating pong worship leader, si Heart Faith, ano pong sabi niya? This is my devotion. Ito po yung aking nabasa at pag-ugnay ng Diyos sa aking buhay nung binabasa ko po ang salita ng Diyos. That the battle is the Lord. Bagamat napakarami po ng kaalaman, maraming kaharian, na kung saan ay gagapi sa kanyang, ngunit binigyan siya ng assurance ng Lord. Ano sabi niya ron? The battle is not yours. The battle is the Lord. Amen? So doon pa rin magkakaroon ng peace, doon magkakaroon ng confident na sinasabi na sa puso na, hindi ako pababayaan ng Lord. Because the battle is the Lord. Ibig sabihin ng Diyos na nakikipagbugbog doon, na nakikipagdigma sa ating pong kalaban, sa ating pong buhay, sa mga bayaring, sa mga guilt at mga condemnation na binupukol na kaaway sa ating pong buhay. Hindi po. The Word. Natutunan natin, ang pag-aaral natin nung last Wednesday. Amen? Wearing the armor of God. Hindi ibig sabihin puro na ito yung susuot natin na kung saan babantayan natin palagi. Dito ba yung helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, shoes of peace, shield of faith. So, lagi ba tayo nagbabantay ng kalasag na yan at ng armor ng Diyos na wag daw natin naalisin yung helmet of salvation na nagbabantay sa ating kaisipan, nagbabantay sa vital organ natin na ang puso ay hindi magkaroon ng shame, guilt at condemnation, na kailangan meron tayong belt of truth na kailangan natin, the sword of the Spirit, na salita ng Diyos. No. Because the whole armor of God is Jesus' finished work, the Word of God Himself. Amen? So may enjoy po natin ang ating pong buhay because of the Word of God. Ano man ang problema, pangangailangan, Word of God. Confusion, takot, o ano man para sa ating, mga hinaharap po natin sa ating pambuhay, the Word of God. Ito po yung ini-embrace natin. Ito kasi ay supernatural. Hindi kaya ito ng ating pong effort. Ito nga ay biyaya eh. Pagmamahal ng Diyos, hindi karapat-dapat sa atin, pero natanggap natin. Kasi mahal na mahal niya tayo. Ito yung sinasabi po riyan na huwag tayo po maghiwalay doon. Let's lean on. Dito tayo sasandig. Dito tayo, sasandigan ba yung sasandig? Dito ako nakasandig. Do you think lulusot ako sa kabila? Matibay ito. Amen. Lean on. Trust in and be confident. Mahirap po sa isa pong nag-a-apply ng trabaho o sasali sa isang kompetisyon na ikaw ay hindi confident. Mas malamang sa hindi matanggap. Tama ba yun, Saramela? Ba ikaw na-interview, maraming interview ng dinaanan mo. Online, personal, talagang pag hindi ka confident, mahihirapan. Pero ang sabi rito, ang confident po natin, ang confidence natin ay doon po. Kanino po? In the Lord. Asan si Lord? Sa Word. So kailangan natin ng Word
na kung saan bibigyan tayo niya ng wisdom. Amen. Pupuntahan po natin yan. Lean on, trust in, and be confident in the Word with all your heart na naman. Hindi dito. Kasi hindi natin kayang i-figure out. Sabi ng Poco Prophet, don't try to figure out everything. Dito yon. On your own. Dito yon. In the flesh. But be confident in the Lord with all your heart and then mind. Mauna muna po yung spirit. Yung heart po rito is spirit. Sinasabi natin, don't try to improve yourself kung hindi mo alam na ikaw ay approved. Ulit. Amen? Nakikinig ba tayo dyan sa likod? Approve. Kasi, pag hindi mo alam na ikaw ay approved sa Kanya sa finished work niya, pipilitin mong ayusin ang iyong ugali. Ang tawag natin doon, behavior modification. Pipilitin mong tumino. Pipilitin mong umayos. Or sa approval ng iba. Amen? Sa approval ng tao. Kaya pag hindi ka approve sa kanila, laglag ang balikat. So, sino po saan ang ating approval? Kay God. Sa kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo. Approve na tayo, and then ang kasunod nun, hindi pwedeng hindi ka ma-improve. Amen? So, lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. So, yun po yung sabi. Okay? Then verse 6. Then in all your ways, sa lahat ng ating ginagawa. So, ang lahat ng ating ginagawa. Anong ginagawa natin ngayon dito? Anong ginagawa natin dito? Makikinig. Sabihin mo sa katabi mo, makikinig tayo. Nag-aaral tayo, magpapaturo tayo, matututo tayo, mababago tayo. Huwag kang papayag. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong istorbohin. Mag-aaral tayo. Magpapaturo tayo. Matututo tayo. Bakit? Gusto nating mabago. Ngayon, kung hindi natin gustong mabago, well, sayang naman ang pagbihis na ginawa natin at pamasahe at papunta rito. We need the Word. Okay? So, in all your ways, kasi binanggit po rin, in all your ways. Ang ways dyan na hindi lamang dito sa loob ng church. And in all your ways, paglabas natin dito, pag-uwi natin sa ating tahanan, pagpasok natin bukas sa trabaho, pagpasok natin sa eskwela, in all your ways, know. Pangalawa, recognize. Pangatlo, acknowledge. Sino? Him. Tama ba? Acknowledge Him. Sino yung Him? Sino si Jesus? The Word of God. Kailangan natin ang salita ng Diyos. We need to know the Word of God. Maaring alam na natin. Pero, hindi naman pala nire-recognize. Magkakaiba po yan. We need to know the truth that you know will set us free. Diba? If you continue in my word, then you are indeed my disciples. Then you will know the truth. And the truth that you know will set you free. Amen? So malinaw po yun. Pero hindi lahat ng alam, nire-recognize niya yung salita ng Diyos. Hindi lamang niya nire-recognize, hindi nire-recognize kung hindi pa niya ina-acknowledge. Hindi pa niya ina-acknowledge. So, ang tawag po roon ay panatiko. Religyoso lang. Wala rito nun. Ano yung panatiko? Ginagawa ang isang bagay, hindi niya alam. Hindi niya naunawaan. Sunod lang siya sa alon, sa agos. Ano raw? Basta maganda. Paano raw mababago? Paano raw? Basta. Hello? Ano po uli ron? In all your ways. Sa eskwelahan, sa trabaho, sa bahay, in all your ways, know the Word. Pangalawa, recognize the Word. And then what?
acknowledge, kinikilala. Sa pagkakilala, pakikinig. And sino yung He? The Word? Si Lord? Sino yung He? The Word. And the Word will direct and make straight, plain your paths. Kaya nabanggit ko kanina sa inyo, hindi po ilarawan ng Lord na pagal, bugbog sarado sa krus ng Kalbaryo, at hingi tayo ng tulong sa kanya. Awa, Panginoong Jesucristo, gabayan mo ako sa aking direksyon na ito. Yun po yung relihiyon. Yun po yung effort. Hindi magdadirect yun. Ang magdadirect po sa atin uli ay ano? Salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, makinig tayo. Sabihin mo ulit sa kanya, makinig tayo. And He will direct and make straight, plain your path. Gusto natin maayos ang ating pong landasin? Gusto natin maayos ang ating mga relasyon sa ating pamilya? Amen. Sa ating kapwa? Amen. Sa inyong pastor? Amen. Sa bawat isa? Amen. Salita ng Diyos. Make straight and plain your path. Ano uli ang gagawin natin? Magtitiwala tayo ron. Lean on. Trust in. Be confident in the Word of God with all your heart and with all your mind. Do not rely on your own understanding. Tingnan natin sa Tagalog, Brother Jake. God is so good. Magtiwala ka ng buong puso. Hindi kalahati. Magtitiwala ka na rin lang, kalahati pa. So, ibig sabihin nun ay trial and error. Baka sakali. Baka totoo. Amen? Narayan po ba tayo? With all your heart. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling. Huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kasi hindi tayo all-knowing. Amen? Pag hindi ang ating sarili, ang pinanaligan natin ay ating sariling karunungan, magiging selfish tayo. Yung sarili na lang natin ang ating laging pinapaboran. Huwag kang manalig sa iyong sariling wisdom o knowledge. Kasi may wisdom ng mundo. Merong wisdom si Lord. Wisdom ni Lord. I am not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ because this is the power of God for the salvation of man to those who believe. Amen? Magtiwala ka sa Panginoon. Huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon. Panginoon. Yun ang Panginoon. Salita ng Diyos. So, alalahanin mo ang salita ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Amen? Sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya nagtitinda, kaya nag-aaral, kaya naliligaw, kung may project, ano man ang iyong ginagawa, kaluguran ba ng Diyos ang ating uunay? Alalahanin mo ang salita ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo. Sino yung niya? The Word. Ituturo ng salita ng Diyos ang tamang landas. Kung merong tama na landas, merong sablay na landas. At kung tayo ay nandoon sa ating manalig tayo sa ating sariling karunungan, hindi tayo tatama ng landas. Amen? So, trusting in God's sovereignty and goodness brings perfect peace. Kasi wala nang hihigit pa sa pinakamataas na authority. Hallelujah, kundi ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang magbibigay ng kapayapaan. Amen? Kaya tayo narito, anuman ang edad natin, anuman ang edad natin, kailangan natin ang salita ng Diyos. Anuman ang edukasyon na abot natin, kailangan natin ng Panginoon. Anuman ang ating gender, hallelujah, kasarian, kailangan natin si Lord. Anuman ang laman ng wallet natin, kailangan natin si Lord. Amen. Anuman ang kondisyon ng ating pangatawan, kailangan natin si Lord. Amen. Sino si Lord? The Word. Amen.
So, trusting in God's sovereignty and goodness. Hindi pero mahipag-iwalayan. Because the goodness of the Lord leads His children to change their mind. Hindi latigo ang binibigay ng Lord sa atin. Goodness of the Lord. Ang dami na nating sablay, hindi pa rin tayo biniwalayan ng Diyos. At yun ang magdadala ng tinatawag na perfect peace. Amen? So, let's go to Proverbs 12. Kaya kung nais natin ang kapayapaan, meron tayong iiwasan. Di po ba? Bakit tayo nagwe-waste? Brother Poy, di ba, titignan natin kung saan yung may pulang. Pag mapula dyan, naku, huwag kang pupunta, super traffic dyan. Hindi pa tayo nakakarating, pero dun sa waste, dun sa GPS na yan, Global Positioning Satellite, nakita na kung saan napakahaba ng traffic. Tama? So, yun po yung sinasabi po natin. Ang salita ng Diyos ay maggagabay sa atin para marating po natin yung perfect peace. Saan po yun? Salita ng Diyos. Kapag yung salita ng Diyos, wala, andyan yung anxiety, nandyan yung worry. Proverbs 12:25. Anxiety weighs down the heart, but kind word cheers it up. Wow. Ano ba yan? Tagalogin natin. Yung Tagalog kawikaan. Nakapagpapalungkot sa tao ang kabalisahan. Worries. Nakapagpapalungkot. Malinaw sabi ng Bible, gusto mo malungkot? O, di mabalisa ka. Alam na alam mo ang taong balisa. Hindi yan masaya. Ang daming iniintindi. Kasi kahit hindi mo dapat intindihin, iniintindi mo. Sabi nga parang butiki, inaangap lahat. Hindi naman yung maangap. Kisame yan. Ang maangap mo, yung abot mo. May mga bagay na kung saan hindi tayo concerned doon. Amen? Siya magbibigay ng tinatawag na kabalisaan. Nakapagpapalungkot sa tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang, paano mababago ang pananalita? Paano magiging maganda ang pananalita na magbibigay ng joy o kaaliwan? Pag nabago ang isip, na-renew yung mind, bababa sa puso, lalabas sa bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano ang iyong pinaniniwalaan, lalabas sa iyong bibig. Kaya kung pinaniniwalaan po natin ang magandang pananalita na galing sa salita ng Diyos, hindi pwedeng sa salita ng Diyos tapos puro bubuga tayo ng apoy at tostado ang kausap natin. Pagkausap, pambira, sunog na sunog, tostado yung kausap. Nangangamoy pa. Amen. Dragon. Kaya nga meron mo kung lalabas ang libro noon, How to Tame the Dragon. Amen? Paano matitame ang dragon? But ano ba nangyayari sa dragon pag nagbumuka ang bibig? Apoy, sunog, tostado, patay. Hello? So, paano tayo magkakaroon ng wisdom? So, ang kawikaan, Proverbs 12:25, nakapagpapalungkot sa tao ang kabalisaan. Now, ang kabalisaan ay nangahawa, nakakahawa. Pag mayroon kayong kausap na tao na aburido, hello? Pati ikaw, hindi ka aburido, maya-maya, aburido ka na rin. Amen? Kaya, baguhin ang kaisipan, mababago ang laman ng puso, at mababago ang lalabas sa bibig. At kapag nagsalita ka na ngayon, magandang pananalita,
andun ang kahaliwan. So sinasabi rito, in other words, sabi mo sa katabi mo, stop worrying. Think instead of what brings you gladness. So palitan mo yan. Isipin mo kung ano ang magbibigay sa iyo ng kagalakan. Hindi ng beast mode. Ang dami mong maiisip talaga. Basta pangit ang pag-uusapan. Ang daling malaglag dun. Gusto mo uminit ang ulo? Yung pangit ang isip. Ang kwenta yan, ang nagkaan yan yung retroactive yan patong-patong lang. Ang daming kukwentahin. Kailan pa yan? 1950s, 1945, nung bago bumagsak ang bomba, doon pa sa... Ano ba yan? So, stop worrying. Think instead what brings you gladness. So, ano magbibigay sa atin ng kagalakan? The Word na naman. Amen. So, huwag tayong hihiwalay dyan. Hallelujah. Ang focus natin ay nandoon sa hindi na natin kayang, huwag dun sa hindi na natin kayang baguhin. Kundi ang focus natin, yung sinasabing everlasting joy na meron po kay Kristo. Sino si Kristo? Salita ng Diyos. Ito ang magbibigay ng kagalakan. Minsan matatawa ka na lang. Mangingiti ka na lang. Bagamat maraming mga bayarin, maraming mga problema ang sitwasyon pinagdaraan. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi mo ako pinabayaan noon, ngayon pa kaya. At hindi mo rin ako pababayaan pagdating ng panahon, ngayon pa kaya. So, yun ang magbibigay ng pagbabago sa ating pong emosyon, sa ating damdamin, sa ating feeling na medyo punong parang gusto mo nang bumigay. No way! Naalala ko nga yung anak ni Pastor Aldrin, no, di ba? Si Josh. Ngayon, tangkad na yun. Kapatid ni Marla. Dahil nga maliliit pa sila noon, di ba? Yung mga ito. Alam na, hindi na natin sila kasama. Nung maliliit pa yan, pag nagtatalo yung magkapatid, Lord, permiso sa mga. Pag siyempre, mga bata eh. Pag nagagalit na si Josh, ang kapatid niya, hindi si Josh, hindi si Lord, si Josh. Ano pangalan ni Josh? Josh Nathan. Yan si Josh Raven. Nandiyan si Josh. Diba? Pag yun, alam namin, galit na si Josh Nathan eh. Nanggigigil yun. Alam niyo lalabas sa bibig niya? Praise God! Galit yun. See? So, yun po yung kalagayan na kung saan, hallelujah, pag nabago ang kaisipan, mababago ang lalabas sa bibig. Dahil wala na akong mabuti. Pag lumabas na sa bibig, paano mahahabulin mo? Ikaw anak ka ng nanay mo. Hindi mo na mahahabol yun. Nalitaw mo. Malas mo. Ikaw malas talaga sa buhay. Hindi mo na mahahabol yun. Lumabas na sa bibig. Diba yung teacher na nag-viral? Diba? Tinatawag ang mga, ang ating tahanan ay binubuo ng kuya, ate, diba? Ang nanay ay ang haligi ng tahanan. Ayun, sigaw sila. Ang mga tatay ay lasing. Sabi ng mga bata. Hindi mababa ng teacher yung Ang mga tatay ay makinig kayo sa ang mga tatay, ang nanay ay ang ilaw. Ang tatay ay halimaw. Sabi ng mga, wala na, nag-viral na yun. Tapos maraming sumasagot kasi yun nakikita ng mga bata. Wala rito noon. Bless ang mga tatay dito. Amen. The generation of the upright is blessed. Amen. Bago na tayong pagkatao, bago ng lahi natin, bago na tayong nilalang. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos, pangalawa, hindi na tayo nag-worry. Yes, Lord. Hakuna Matata. Amen. Nanonood ka nun, ha? Lion King. Remember, you're the son of a king. Nakita niya sa tubig, di ba? Reflection niya, nakala niya, maliit siyang leon. Nung makita niya yung reflection niya, leong malaki. Remember, you're a son of the king. Amen.
of kings and Lord of lords. Hallelujah! Tuloy natin. So, huwag ka mag-worry. Amen? The secret is finding perpetual encouragement by the word that lives in us. He who began a good work in you, He will complete it. Amen? God is not only willing, but He is also able to do exceedingly, abundantly, above all that we could ask or think, according to the Word of God that is working in our lives. Kaya ang salita ng Diyos, tumatrabaho yan. Pag nagkakaroon ng takot, anong sasabihin ng ating bibig? God did not give me a spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Binigay niya ang kanyang sarili para sa akin. Mahalin ako at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa akin. So yun po'y pagpapaalala ng salita ng Diyos at tayo po ay mawawala sa focus ng takot at pangamba. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen? So ito po ang sikreto na sinasabi, pero hindi na ito sikreto, alam na po natin ito. Ang ating pong walang hanggan na mapagkukuhanan ng encouragement ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mabibigo tayo ng ating mga anak, ng ating mga sino man. Hallelujah! Pero ang Diyos kailanman hindi tayo bibiguin. Amen? He is faithful to His promises. Faithful siya rito. Amen? Kaya siya faithful sa atin. Bakit? Yung word na yan, sumasa atin. Amen? Kaya pag yun ang lumalabas sa atin, faithful siya sa atin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi niya pwedeng tanggihan. Salita niya, siya yun eh. Amen? Sabihin po natin, I need the word. Proverbs 4 verse 7. The beginning of wisdom. Sabihin mo natin, wisdom. I need the wisdom. Hallelujah. So yung wisdom po, sa Tagalog ay ano yan? Karunungan. Hallelujah. So pag sinabi mong wisdom, ito po ay karunungan na tinignan ko sa dictionary. Ang karunungan ay tumutukoy sa kakayanang gumamit ng kaalaman, karanasan. So mayroong mga karanasan, hindi niya naman kayang gamitin para sa ikabubuti. Meron siyang kakayahan. Pag meron siyang karunungan, meron siyang kakayanang gumamit ng kaalaman. Merong may alam pero hindi niya alam kung paano gamitin. Meron siyang karanasan pero hindi niya alam gamitin. Meron siyang pangunawa pero wala siyang magawa para sa isang matalinong desisyon at pag-uusga. Pero kung merong wisdom, sabihin po ulit natin, wisdom. Yan po yung sinasabi po ng Book of Proverbs. The beginning of wisdom. Hallelujah. Dito nang gagaling itinasabing kakayanan. Hallelujah. Yung karunungan na tumutukoy sa kakayahang gumamit ng kaalaman. Meron po ba tayong alam na scripture? Kung merong wisdom, alam mo ngayon i-apply yan pag ikaw ay nasa sitwasyon na kung saan nasa kasinungalingan ng kaaway. Merong wisdom na ibibigay po. The beginning of wisdom is this. Get. Doon magsisimula. Ano yung get dito? Getting. Trust, faith, acceptance. Yung binanggit natin know, acknowledge, recognize, yan po yun. Doon magsisimula yun. Pero kung hindi mo siya, kung wala kang alam, hindi mo ina-acknowledge, hindi mo nire-recognize ang wisdom, hindi natin magagawa yun. Amen? Kaya, yun po yung sabi sa ating binabasa kanina, the beginning of wisdom is get wisdom. Ano yung wisdom? Skillful and godly wisdom. Sa King James ba yung binasa natin? Lagyan natin sa Amplified Version. The beginning of wisdom. The beginning of wisdom is this. Get wisdom. Skillful. Bihasa tayo dyan. At Diyos na katalinuhan. Godly wisdom. Kung may godly wisdom, may worldly wisdom o devil's wisdom. Skillful. Yung pag alam niyo skillful, di ba? Hindi yan hirap. Hindi yan struggle. Skillful.
Ewan ko, napapanood niyo yung gumagawa ng maliit na bahay? Hindi. Nagawa yung barong-barong, nagawa yung banyo. Kala ko laki na lumabas yung kamay. Kaliit. Wala siyang ka-extra-extra. Tapos isa namang painter, ang ginagamit lang niya, Clorox. Yan, kung nakikita niyo po yun. Ang galing ng kamay niya. Hindi pintura ang gamit. Clorox. Sa damit na kanyang pinipaint. Napakaganda ng lumalabas. Skill siya ron. Amen? So, ganun din po sa tinatawag po na bihasa sa salita ng Diyos. Maaasahan mo na kung saan mabibigyan tayo ng godly wisdom. Instead na patungo na sa kawasakan na relasyon, magiging maayos. Kasi maayos ang ating nakakausap. Didalhin tayo sa salita ng Diyos. Gulong-gulo na ang ating buhay, parang walang mangyayari. But God is so good. Ang salita ng Diyos ang maihahayag at maluluwalhati ang Diyos sa kanyang salita. Napakarami na po naming mga kaibigan ng mga pastors na kung saan sila po ay nasa huling hibla na lang ng kanilang taling kinakapitan. Kumbaga sa kasunod nun, hiwalay na. Bibigay na. Hello? Dahil sa mga pinagdaraanan, sa kanila pong mga ministeryo, sa kanilang pamilya at sa buhay nila. Ngunit dahil po merong tamang tao na nakausap, na merong godly wisdom. Ang sabi po ng Bible, si Jesus is the wisdom of God. Amen? Si Jesus ang wisdom ng Lord. Sino si Jesus? The Word of God. So the Word of God is the wisdom ng Diyos na magdadala sa atin sa tamang landas. Kaya yung mga kabataan, makinig kayo. Makinig kayo kasi nga nauna kami sa inyo. Kung hindi kayo makikinig sa amin, mapapahama kayo. Ouch. Amen. Yung kilos nyo pa lang, yung mata nyo pa lang, yung galaw mo, yung ngisi mo pa lang, alam ko na kung saan pupunta yan. Yung mga buladas pa lang na yan, saan pupunta yan? Kung walang wisdom dyan, kapahamakan niya. Magiging makasarili, kayabangan, at kung ano-ano patutunguhan niya, maaaring hindi nakikita. Kasi nga bata pa. May nauna sa inyo, maniwala kayo. Kaya nga ibinigay ang magulang. Kasi may gulang na sila. Papunta pa lang. Sabi nga lagi, di ba, papunta ka pa lang. Pauwi na kami. Sabi nga, di ba, ba't di kita nakasalubong? Weh. Kung magkakaroon tayo na, ito po kasi wisdom eh. May godly wisdom. Kaya kung, praise God, born again, nakita natin dito, walang superior, di ba? Walang inferior. Kaya tayong lahat ay nagpapaturo, nag-aaral, nagpapaturo, natututo, nababago. Walang ibang dadaanan. Kung gusto natin ng pagbabago, makinig tayo. Ay, mga graduates po natin, mga professional natin dito, ng mga, sila, si Engineer Rap, di ba? Sila Poy, sila sila Jay, mga naon na yan na nag-aral. Kung hindi po yan nagpaturo, do you think magmamarcha yung mga yan sa... Are you still with me? Di ba? May graduate na nurse. Atin nung katabi niya. Amen. Ano naman basta makinig lang po. Are you still with me? Si Lord naman, hindi nagpipilit yan. God is a very gentle person. Kaya nga sabi ko nga lagi sa inyo, di ba, saan mo gustong katagpuin ni Lord? Sa salita o sa sitwasyon? Dito na tayo. Kasi bago sa sitwasyon, naku. Amen? Dito pa lang, tuturuan na tayo. I-encourage na tayo sa isang magandang landasin ng buhay. Amen? So the beginning of wisdom, ano yung wisdom? May kakayanan.
na gamitin ang kanyang kaalaman. Amen? For skillful and godly wisdom is the principal. Ano ba yung principal? Pangunahin, wala na. Pataas. Principal thing. And with all you have gotten, sa lahat na kung ano meron ka, get understanding, discernment, comprehension, and interpretation. Ang tatlo na naman. Ano yung kanina? Know, recognize, acknowledge. Dito naman sa tinignan ko discernment. Ano pa kakaiba ng mga to? Comprehension and then interpretation. Tinignan ko sa dictionary. Pag sinabing discernment, meron kang pangkilatis. Nadi-discern mo. Kaya sinasabi na siya, kasi nauna na kami. Amen. Nakikilatis kagad namin. Ito yung kakayahang husgahan o kilatisin ang mga bagay, ideya o sitwasyon upang matukoy ang kanilang halaga, katotohanan o kahalaga na di-discern mo. Amen. Yung wisdom, bibigyan kanya ng tinatawag na discernment. Yung bang parang hindi ka hindi tayo mabubudol. Tama ba yung term ko? Hindi tayo madadaya. Amen? Ano naman yung isa? Discernment, paghusga, pakikilatis. Yung comprehension, meron kang pangunawa. Ito'y kakayahang unawain ang kahulugan o mensahe ng isang bagay. Meron tayong pangunawa. Ayun yung tinasabing comprehension. Ano naman yung isa? Interpretation. Discernment, kaya mong kumilatis. Comprehension, may pangunawa ka. At yung interpretation, merong ang pagpapaliwanag o pagbibigay kahulugan. Mabibigyan mo ng unawa ang mga bagay na ito. Pagpapaliwanag na makikita tayo. Ulit, ang discernment, pag-uusga o pagkilati sa mga bagay o sitwasyon. Yung comprehension, pangunawa o kahulugan ng isang bagay. Interpretation ay pagbibigay kahulugan o pagpapaliwanag sa isang bagay batay sa sariling pananaw. Interpretasyon. Okay? Tutulungan tayo ng salita ng Diyos na mag-unawa, mag-analyze ng mga impormasyon, mga pinagdaraan nating sitwasyon, relasyon, upang makagawa ng mga matalinong desisyon o paghusga. Matalinong paghusga at pagdidesisyon. Amen? Ngayon, yung mga bata, hindi mo ma-expect yun na mahusay kaagad ang pagdidesisyon nila. Kailangan nila ang gabay. Amen. Kaya tayo mga magulang, mga nauna, huwag tayo matakot magbigay ng gabay. Hindi nila alam Tayo alam nating higit. Okay? Ngayon, kung di sila magkaroon ng pakikinig, may consequence. Pero tayo ay nagbigay na ng pagpapaalala. Ngayon, meron pa bang higit na mas mainam na magbibigay ng pagpapaalala kundi ang salita ng Diyos? Kasi wala tayong magagawa kanino man. Hindi natin maipipilit ang mga bagay na ito. Hindi natin kayang baguhin ang ating mga anak. Ang sino man. Hindi ko kaya kayong baguhin. Hindi nyo rin ako kayang baguhin. Hindi ako kayang baguhin ang aking asawa. Hindi ko rin naman siya kayang baguhin. Alam niyo kung sino lang po ang pwedeng magpabago? Pag itong salita ng Diyos na nagbibigay ng katalinuhan at kakayanan para sa isang direksyon na ating pong kailangan natahakin at nagkaroon tayo ng kooperasyon, pakikiisa, pag-ugnay, pagkilala, pag-recognize, pag-acknowledge, kailangan ko itong salita ng Diyos. Magkakaroon tayo ng tinatawag na kapayapaang galing sa Diyos. Perfect peace na magbibigay ng kapahingahan sa atin. Wala tayong kayang pwedeng baguhin. Ang Diyos lang ang pwedeng magbago sa katabi mo. Sa bawat isa sa atin. Kung magkakaroon ng pakikinig. Amen? Hallelujah. So anong ating gagawin?
we need to cultivate wisdom and understanding. Ano ba yung cultivate? Tinignan ko rin sa dictionary. To direct special attention to. Alam ko dati yung pag-cultivate, pagbubungkal ng lupa eh. Pero tinignan ko po yung thesaurus at ito po yung nakita ko na magandang halimbawa ng tinasabing to cultivate wisdom and understanding na siyang tutulong po sa atin. Cultivate, yung sabi niya na to direct special attention to. Pag yung focus ay naroon, nakukultivate yan. Nakukultivate natin kasi special na attention. Hallelujah, ibinibigay po natin. Every time na ang special attention natin ay nasa gawain ng Panginoon, pagpuri sa Kanya, pagsamba sa Kanya at sa salita ng Diyos, kinukultivate natin yung wisdom and understanding. Amen. To devote time. Well, praise the Lord. Amen. Nandito kayo pag Sunday, nakikita pa rin tayo pag Wednesday. Amen. May iba, nagaya ng coffee. Nag-fellowship pa tayo. Meron pa kayong sariling mga grupo na kung saan kayo ay nagbibigay ng panahon na makapag-share ng mga devotion ninyo. Amen. Ng mga pinagdaraan ninyo. Hallelujah. Yun po yung kinukultivate po natin. Hindi lamang salita ng Diyos, kundi ang mga relasyon sa bawat isa. And as we cultivate the Word of God, yung relasyon din natin sa Kanya, nakukultivate. Naaalis yung mga basag na to, basag na mga bote, na mga malalaking bato. Di ba? Yung ganun ang binubungkal na lupa. Para bago mataniman, sinasabi, kinukultivate, binubungkal. Bakit binubungkal? Kasi ihahanda yung binhi na itatanim. Aalisin yung mga hindi dapat sa lupa na yan para maging matabang lupa. Aalisin yung mga tribo dyan, aalisin yung mga basag na kung ano-ano na hindi kailangan, mga bato na hindi kailangan doon. Habang binubungkal yan, kinukultivate yan, nagiging handa para sa paglalagay ng binhi. Amen. Kaya tayo nandito. We worship the Lord, nag-aawitan tayo, kinukultivate natin. Hallelujah, yung sinasabi niya na, asan yan? Kanina? We cultivate to direct special attention. Ang focus natin doon kay Lord, kanyang kabutihan. Hallelujah! You have won the victory. Pala, napanagumpay na. Oh, Lord. The victory. Naiba yung focus natin, yung attention natin naroon. Dinadirect tayo sa special attention na yun. Nagkukultivate yun. Nagkukultivate na po tayo. To devote time, binibigay natin ng oras. Eh, binibigay ba nating oras? Quality? Wala lang. Tatapos din si pastor na yan. Uwi na. Quality time ba? Sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating quality time ba binibigay natin? Nakukultivate ba na tama? Amen. So, ang salita ng Diyos, ganun po yan. Yung wisdom ng Lord, binibigyan natin ng panahon, and thought to, yun ang binibigyan natin, ang kaisipan natin, nandoon, yung oras natin, naroroon. Hallelujah, to foster and to cherish. That is cultivate. Anong kanina pinost? Ano mo kanina, Jay? Tuloy mo yan. So, cultivating, nakita na po natin yung cultivate. Yung bibigyan natin ng atensyon, yung focus natin, yung kaisipan natin, wisdom, cultivating wisdom and understanding, tuturo sa atin ito. Magtuturo ito kung paano natin baybayin ang buhay na ito, mga hamon sa buhay, at maranasan, ang klaseng kapayapaan? Perfect peace. Pag perfect, hindi mo na pwedeng dagdagan pa yan o bawasan yan. Perfect na yan. Sino po rito yung bumili ng honey tapos dadagdagan pa ng asukal? Sobra naman, matamis na yan. Amen. Ang buti-buti na ng Diyos. Ang grasya niya, sobra-sobra, hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Grasya yan. Grabe si Lord. Paano na-experience yan? Paano na-cultivate yan? Saan ang focus natin? May halaga ba sa inyo ang gawain pag Sunday? May halaga ba sa inyo ang tinatawag po na layunin kung bakit tayo nagbibigay? Tayo nagbibigay. Para sa gawain ng Lord.
Para may pambayad tayo ng renta. Para may parang kuryente. Para meron tayong lamig. Para may upuan ng inyong mga kapatid. Para sa mga kapatid na nag-aayos ng ating mga upuan, ng ating kaayusan dito, yung mga kapatid natin. Amen. Yung ating worship team. Tulog na tayo sila, nagpa-practice sila. Amen. Kanina, lakas ng ulan. Pagkatapos nun, yung mga ating Ministry of Helps na dito na, nag-aayos na ng ating mga upuan. So, yun po yung layunin. Meron tayong wisdom para tayo maging bahagi. To share and to contribute. Why? Because we are family. Napunta kami noon sa Melbourne. Hindi kami gumasos kahit ano. Kahit nga hinahawakan namin yung paghugas ng nung sa lababo, nung pinagkainan namin, nakakalit yung may-ari, wag kayong gagalaw dyan. That is my turf. Bisita kayo. Oh, okay yun. Kasi bisita. Lahat ng pag-alag sa amin nando doon. Kasi bisita. Pero sa bahay, pamilya, hindi bisita yung kasama. We share. We contribute. Hindi para tayo obligahin. Kundi because pamilya. We have the wisdom of God. We share kung anong nagiging pagpapala tayo sa iba. Paano kayo naging pagpapala sa iba? Kung saan mapuntahan yung pastor at magbigay ng pangangaral na salita ng Diyos. Last week, nandito kami sa Bayambang. O saan man kami mapupunta. Kung kami nagpupunta sa ibang bansa o sa iba't ibang lugar ni Pastor Junior, we represent Jesus Water of Life, Faith Center Angeles. We represent you. Nandoon yung accountability. Nandoon yung responsibility na hindi ako pwedeng gumawa ng mga bagay na makasasakit para sa inyo. Why? Pamilya. Pamilya, we share, we contribute. Hindi yan pinupuwersa, hindi yan pinipilit. Because we cultivate. Di ba? Ang focus natin, nandoon. Sa Word of God, merong wisdom, merong understanding para maranasan natin yung perfect peace. Amen? Just imagine, paano magkakaroon ng perfect peace kung umaagos ang tubig dyan sa may baba o bumunan mo, sa ulunan mo. At may naghahabulan diyang pusa at daga na kung saan walang tigil. Walang peace doon. O saksakan ng init. Diba? Nakakatulog na ba yan? Talagang peace na siya dyan. Diba? So, para ano? Nag-enjoy po tayo. Why? Because we share. Because we believe. We belong to the family of God. Amen? So, to cultivate. Napakahaba na yan sa cultivate. Amen? Hallelujah. So, perfect peace. Supernatural grace. Na sinasabi po na ating pinag-aaralan patungkol sa kapayapaan na nais ng Diyos. Proverbs 10:9. The one who lives blamelessly walks secure. Of course. But whenever takes crooked paths will be found out. Sa Tagalog, crooked paths, baluktot. Ayan. May kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid. Sabi nila, bro, magastos maging Kristiyano. I beg to disagree. Sabi ko sa kanya, mas magastos sa kasalanan. Magastos mamuhay sa kasalanan. Totoo ang Bible. Mahirap mamuhay ng hiwalay sa kalooban ng Diyos. Unang-una, walang kapayapaan. Wala kang mabibiling sa Mercury drug nun. Pagbilan nga ng kapayapaan, pakiturok nga yung kapayapaan na yan. Hindi, wala ka di ba? Magkano yung higaan na yan? Makakatulog ba ako dyan? Okay ba yan? Orthopedic, ano man tawag ng orthopedic bed? Tama ba yun? Pag nahiga ka, talagang parang, pero hindi ka kayang bigyan ng kapahingahan ng higaan ng anumang mabibili. Ang kapayapaan ay si Jesus. Ang grasya ay si Jesus. Ang kasaganaan ay si Jesus. At ang kailangan natin ay si Jesus.
At si Jesus ay ang salita ng Diyos. I need the Word. Amen? So, living a righteous life. May kapayapaan ang mga taong namumuhay ng matuwid, ngunit ang masama, ang pamumuhay ay hindi pwedeng hindi. May expose. Kaya tanong ko kanina sa inyo, di ba? Saan mo gustong katagpuin ni Lord? Sa Scripture o dito? Kasi malalantad. Doon na tayo sa direksyon ng Lord. Without shame, without guilt, without condemnation. Siya rin naman ang kasagutan eh. Di ba? Siya rin ang nagre-restore ng lahat ng winasak na demonyong si Satanas sa ating pong buhay. Siya ang ating puntahan. Siya yung wisdom ng Lord. The Word of God. Amen? So living a righteous life and following God's commands brings perfect peace. Sabihin ulit natin, perfect peace. Wala na tayong mahanapan pa niya, kundi ang salita ng Diyos. Then, ilan na lang po ito. Last. Finding peace. Saan ba matatagpuan ang kapayapaan? In God's presence. Finding peace in God's presence. Asan ba ang presensya ng Diyos? Kagaya na napag-aralan natin ng last Sunday, ang presensya ng Diyos in the Old Testament, nando doon sa tinatawag na magtatayo ka ng altar. Mga bato na hindi po yan kinat. Mga uncut po yan. Talagang pagpapatong-patungin at gagawin na tinatawag po na altar. Pag nakagawa ka na ng altar, hindi pwedeng may altar na walang ihahandog, sakripisyo. Amen? At yan ang pakikipag-ugnay ng tao para maranasan ang presensya ng Diyos. Altar. Tinuro yan mula kay Adan, amen, kay Abraham. Di ba, natandaan natin si Isaac, gumawa siya ng altar. Nilatag ang altar, gumawa ng pansunog ay ang tawag doon, ng mga kahoy para paglalagyan ng susunuging handog. Di po ba? Para ang presensya ng Diyos ay bumaba at makipag-ugnay. Amen? So ano po ang nakita po natin doon sa panahon na yon? Ay, ibang klase si Abraham, ang faith niya, talagang yung anak niya, papatayin niya para lang sa sinabi ng Lord. Listen to me. Si Abraham ay pagano. Galing siya ron sa Ur, na inutusan ng Lord na umalis ka riyan sa lugar mo na yan, iwan mo ang iyong pamilya, iwan mo ang iyong mga kamag-anak, iwan mo sila lahat at sumunod ka at dadaling kita sa lugar na pagdadalan ko sasabihin ko sa iyo. Bakit po siya inalis doon sa Ur? Ang kanila pong practice doon sa paglapit sa Diyos, susunugin ang kanilang mga anak. I-offer sa Diyos para kumalma. Kalma. Yun po ang kanila pong practice doon sa Ur. Tandaan po natin si Abraham po ay walang relasyon sa Diyos. Pagano si Abraham. At sa kanyang pagsunod puro na umalis siya ron sa pinag-alisan ang sinabi ng lugar na umalis ka dyan sa lahi mo. Dami, lahi yun pamilya niya, mga kamag-anak niya, pinalabas yun. Pero sumama pa si Lot, di ba? Hindi siya sumunod talaga dahil may sinama na pamangkin. So, ano nangyari po ron? Problema si Lot, di ba ron sa Sodom and Gomorrah? Lagi na lang kay Abraham. But anyway, God is so faithful sa kanyang pangako. Amen? So, si Abraham, down to the line, nagkaroon ng anak, Isaac, Jacob, 12 tribes of Israel. Amen? Nagkaroon po ng lahi na tinawag na ngayong Hudyo. Pero hindi po dahil si Abraham ay nagkaroon na kagad ng pagsunod. Talagang papatayin niya si Isaac, alam niya yun. Kasi gawa na niya yun. Kaya nung papatayin si Isaac, nagsalita ang Diyos, and then history na. But anyway, sa sinasabi po natin dito, para maranasan ang tinatawag na presensya ng Diyos, altar. Pagkatapos ng altar, tabernakulo. Pagkatapos ng tabernakulo, templo. Herod's temple, David's temple, and so on and so forth. Pagdating ng Panginoong Jesucristo, may templo pa rin. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, namatay, inilibing at muli pong nabuhay, para maranasan ang presensya ng Diyos, anong sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 3:16, do you not know that your body, hindi mo ba alam na ang iyong katawan, sino rito may katawan? Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit?
So, anong purpose ng templo? Presensya ng Diyos. So, ang presensya ng Diyos ang sumasa ating lahat. Amen? Hallelujah. So, finding peace in God's presence. Proverbs 18:10. The name of the Lord is fortified tower. The righteous run to it, and they are safe. Amen? The name of the Lord. Sino yung Lord? The name of the Lord. Si Jesus. Jesus is the Word. Okay? The Word is a fortified tower. Sa Tagalog, basahin na natin. Ang Panginoon. Yun ba ang Panginoon? Jesus. Si Jesus ay salita ng Diyos. So kung meron tayong salita ng Diyos, ito ay katulad ng toreng matibay. A fortified tower. Sabi nga sa English. Hallelujah. Fortified tower. Matibay na tanggulan ito, kanlungan. Pag may humahabol, nagpupunta yan para hindi sila mapatay at pupunta yan doon sa tower na yan. Sa garrison na yan, kung tabagin natin. Matibay na tore. Kanlungan dito dadalhin ng mga matuwid sa oras ng panganib. Bakit may panganib? May kaaway. Amen. Panganib para sirain ang ating pong pangarapin sa buhay. Sirain ang anumang relasyon. Sirain yung plano ng Diyos para sa ating lahi. Panganib. Takot, galit, sama ng loob, sumbatan at mga nakaraan. Panganib. Pero sa sino mang pupunta rin, ito yung kanlungan, ito yung pupuntahan. Dito ka magkaano ng comfort, dito ka safe. Saan? Panginoon. Sino Panginoon? Salita ng Diyos. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos dahil doon tayo pupunta, doon secure tayo. Amen? Sa anumang panganib. Ang panganib ay ano? Lahat ng kalooban ng Diyos na maganda, ayaw ng kaaway. Yan ang panganib. So, anong gagawin natin? Tatakbo, lalayo sa tanggulan, fortified tower, sa Panginoon, salita ng Diyos? No way. Lalo tayong lumapit. Amen? Lapit tayo. Huwag tayong lalayo. Huwag mong i-isolate ang iyong sarili. Kung merong karamdaman, punta ka sa church. Kung may mga problema, punta ka sa church. Kung may mga hidwaan ng dito ka sa church. Kasi dito ka makakarinig ng salita ng Diyos. At itong salita ng Diyos na ito, tatrabaho sa sitwasyon natin na hindi natin kaya sa sarili nating kakayanan. Kaya yan, supernatural grace. Yan ang magpapalaya ang salita ng Diyos. And even the gates of hell cannot prevail against the Word of God. Amen? Walang anumang gawa ng kaaway ang mananagumpay sa salita ng Diyos. Because si Jesus ay nanagumpay na para sa atin. Hindi para sa Kanya. Ano ba inawit natin kanina? You have one. The victory is for me. Sabi nang sa huli. You have won for me. You have won it all for me. Tama ba yun? Yun, yung kanina, yun. Yan. Hallelujah! Sabihin natin, hallelujah! Hallelujah! You have won the victory. Sa krus ng Kalbaryo, tagumpay ka na, kapatid. Hindi ka kawawa, hindi ka mahirap, hindi ka sakitin, nanagumpay na. Amen? Hallelujah! Ale! Sa tinapos ni Jesus, para sa iyo yun at para sa akin. Para hindi ka na mag-struggle. You have won the victory. Amen? Hallelujah. Last, John 16:33. Kailangan ko ng kapayapaan. Binigay na. So, amplified pa ito? Amplified, ano? Okay. I have told you, ano yung told? Ano yung sinabi? Scripture. Salita ng Diyos. Ang dami na sinabi kanina pa eh. I have told you these things. Patungkol sa wisdom, patungkol sa sitwasyon natin, salita ng Diyos, I have told you these things. So that in me, sino yung me? Si Jesus. Jesus is the Word. So that in the Word of God, you may have what? Perfect peace. And what? Wow. Yung iba may peace pero walang confidence. Yung iba na puro confidence pero walang peace. Puro confidence, ano?
Pero kailangan may peace ka, kaya ka confident. Kaya ka confident, kaya ka may peace kasi narinig mo yung sinabi. I have told you. Ano yung binanggit doon? Yung binanggit doon yung scripture. Ayan, babasahin natin yung confidence natin at saka yung peace natin. Bakit? Ano mangyayari? Kailangan meron kang peace, meron kang confidence at meron kang salita ng Diyos. So that in me, dun sa salita ng Diyos, so that in the Word of God na natanggap mo, na hindi ka kawawa, ikaw ay niligtas na, ikaw ang katuwiran na ng Diyos. Dahil kay Kristo Jesus, you are the righteousness of God in Christ Jesus. By the stripes of Jesus Christ, you are healed. Your generation is blessed. Wealth and riches are in your family. He delights in the abundance of His children. Napakaganda ng plano ng Diyos para sa atin. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a good future. I have told you those things. So that in me, the Word, you may have perfect peace and confidence. Dahil ito yung kasunod. Sa mundong ito, are you still in this world? Baka may nakalutang na dyan. Patakin nyo muna. In this world, yes, you are in this world, but you are not of this world. You are a new creation in Christ Jesus. Amen. Bago na tayo ngayon. Ang lumang pagkatao natin ay wala na. Meron na tayong bagong pagkatao. In this world, you have what? Tribulation. Malinaw yung sinabi ng Lord. Hindi, walang problema na porkit ba, nandun na tayo, na born again na daw, pas walang problema, ba't nangyayari sa amin to, sa aking pamilya to, saka ganyan niya. Si Pastor, dito to yung sinasabi. Sabi na ng Lord, may tribulation, may trials, may distress, mayroong frustration. Pero tandaan mo, may nauna. I have told you these things. Merong scripture na binigay sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, kalma. Amen. Kalma. Hindi kalma. Hindi po apelido yun. All authority in heaven and earth has been given to me, sabi ni Jesus. Now, I am giving it to you. Given up. My peace, ang sabi ni Jesus, my peace, not your peace. My peace, ang kapayapaan ko ang binibigay ko sa inyo. My peace I give to you. Peace that the world cannot give. So, meron tribulation. In the world, in the world you have tribulation, may trials. Hello, sino na dumaan ng trials? Ako lang? Ako na naman pala. So, oh Lord, God is so good. Kaya pag naalala natin, gabi, maiiyak ka na lang sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Trials and distress. Sino nakaranas ng stress? And frustration. Sino na yung frustrate dito? Yung, di ko inakala. Ba't ganon? Kala ko sasagutin ako. Di pala ako sinagot. Para sa akin pala yung project na hindi pala napunta sa akin yung project. Bakit ganon? Frustration. Sabihin po natin, but turn around, turn around. Yun yung but. May mga problema, stress niya. So what? But, be of, ano, isasaya ko doon yung dami ng problema. May trials, may frustration. Sabi na ni Lord yun. Sinabi ko na sa inyo, but be of good cheer. Magsaya tayo. Take courage. Kailangan tayong tumapang. Bakit kailangan matapang? Maduduwag tayo eh. Bakit sinasabing do not fear? Natatakot tayo. Bakit sasabihin sa Bible ng 365 times yung do not fear? Araw-araw, 365, natatakot tayo. But be of good cheer. Do not fear. I did not give you spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Be confident. But be of good cheer. Take courage. Be confident. Be certain. Huwag kang tiyak. Naging tiyak ka. Huwag kang pabago-bago ng isip. He loves me. He loves me not. He heals me. He heals me not. Dapat certain. By His stripes I am healed. Amen. Pinasagana na ako ng Lord. Be certain. Undoubted. Or, bakit? Bakit confident tayo? Bakit meron tayong courage? For I. Sino yung I? Si Jesus. Sino si Jesus? The Word. For the Word of God na meron kang revelation sa'yo,
you have overcome the Word of God na meron sa'yo, na pinaniwalaan mo, you lean on, you trust in them, yun ang nag-overcome. Saan yung mundo? Anong sabi ron? In this world, merong tribulation. Tapos ang tribulation sa Kanya. The end. Quiet. Psst, tapos. Merong trials. Psst, tapos. Ano pa ang kasunod? Stress. Frustration. The end. Why? Because the Word of God have overcome the world. I have deprived it. Hindi ko pinahintulutan ang kapangyarihan na ito. Nasaktan ka. Akala mo ba natalo ka dahil nasaktan ka na? Yung patalunan na yan ay merong nakikita si Lord na hindi para sa iyo. Maganda ang plano ko para sa iyo. I have deprived it. Ano yung niya ron? Yung kasinungalingan ng kaaway sa mundong ito na nagdadala ng frustration. Na-frustrate ako. Pero hindi naman pala dapat siya sa akin yun kasi pag nanatili yun, may stress lalo ako. Hindi pala siya para sa akin. Hindi pala yung lalaki na yan o babae na yan para sa akin. Na-stress ako. Pero palang planong maganda si Lord para sa akin buhay. Hindi pala yan yung kurso na para sa akin. Pero meron palang, Lord, ba't ganun, 2 taon na ako tutuloy ko na lang. Hindi para sa akin yung course na yun. Meron trials, meron stress, may frustration. Hallelujah. Kung bigyan kayo ni Lord ng 1 billion, handa ka? Of course. Kung tayo po ay merong revelation ng kailan. Prosperity is not for a fool, and we are not fool. We are full. We have full of knowledge and wisdom of the Lord. Full. Amen. I have deprived. Sino yung I? Sino yung I? Dun. Si Jesus. Sino si Jesus? The Word. So kung meron tayong Word, the word deprive it. And the word deprive, hindi niya kapahintulutan nun. Hindi niya pahintulutan. Hallelujah. Ang kapangyarihan ng sinungaling na demonyo na yan to harm you, para ma-stress ka, para ma-frustrate ka, para ma-focus ka sa mga negatibo. Because not to harm you and have conquered. Ano yung conquered? Tinalo. Tatalunin pa lang ba yan o talo na? Okay. Praise the Lord. Conquered, past tense, tapos na ang kaaway. Amen. Yung kasinungalingan na stress na yan, trials and tribulation, frustration na yan, na-conquer na yan. Amen. And I have overcome the world and deprive it of power to harm you and have conquered it for you. Sino ang nag-conquer? Si Jesus. Si Jesus ang the Word. So kung meron kang Word, talo. Ang bagabag, anxiety, troubles. Merong peace na ibinigay si Lord. Bakit? That is supernatural grace that gives us peace. Amen? Hallelujah! Amen! Amen. So finding peace in God's presence. Ano yung God's presence? Sino yung God? The Word. So kung hinahanap natin ang kapayapaan, doon ka sa salita ng Diyos. Andiyan ang presensya ng Diyos. Amen. Wala sa ating gawa, wala sa ginagawa ng sino man. Ang presensya ng Diyos, hallelujah, ay nasa ating salita ng Diyos. Running to Him, sino yung Him? The Word. Running to Him in times of trouble brings perfect peace. Amen. Last. Proverbs 3. Balikan ko na lang yung kanina. Yung sinimulan natin, i-conclude ko na lang po. Proverbs 3. My son. Again. My son. Relasyon to. Kung wala pa tayong relasyon, hindi ka pa sigurado, my God, huwag kang lalabas ng lugar na ito na hindi mo alam ikaw ay anak na niya. Hindi ito nakabase sa ating sablay, sa ating mga maling nagagawa, sa ating limitadong kaisipan, hindi ko kaya pa, hindi ko pa naintindihan. So what? Hindi po nakatingin si Lord doon sa amin na mga nauna sa inyo. Kung mayroong bago palang born, Andrew, kabadating lang dito, sabi sa akin, Pastor, hindi na ako espiritista. O, praise the Lord. Sige nga, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Natawa-tawa lang tayo. But God is so good. Pero napunta ka rito. Yung ginagawa ko, at yung tinapos ni Jesus, pareho nating tinanggap.
Amen. Kung ano meron sa akin, ganun din ang Jesus na nasa iyo. Actually, wala rito superior, walang inferior kasi si Jesus ang issue dito. Amen. Wala po tayong pwedeng i-boast, kundi ang i-boast lang natin ay ang kabutihan ng Diyos, ang grasya ng Diyos sa ating pong buhay. Amen. Eh, bani, hindi man ako nagagamit sa ng purpose ng Diyos. Wait. Hindi ka naman na-born again para doon eh. Na-born again ka para mahalin mo siya. Mahalin natin ang Ama. Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. And then later on, makikita na yan natin yung giftings and talents na binigay niya sa atin. At ito po ay malayang gagalaw sa ating pong buhay na hindi ka naobliga, hindi ka napipilitan, wala kang choice, magaan sa grasya ng Diyos. Amen? Embrace the supernatural grace of peace ng Lord sa ating pong buhay. Father God, in Jesus' name, salamat po sa lahat ng aming natutunan at natanggap. Salamat po na ang iyong buhay na salita ang amin pong nakita na unawaan at isa sa buhay. Hindi dahil sa amin pong kakayanan, but your word is so God that you are able, not only willing, but you are also able to do. Meron kang gagawain, gumagawa ang salita mo sa amin pong buhay. Sa lahat ng aming natutunan, Lord, ang wisdom na yan ay nawaan po namin, ang iyong salita ay magagawa po namin. Kaya namin magawa dahil ikaw ang sumasa amin. Hindi kami nakadepende sa aming sariling kakayanan. Hindi kami nakadepende sa aming sariling kaunawaan at karunungan. Kundi kami nakadepende lamang po sa iyong pangunguna, sa iyong mga salita na aming tinatanggap, at kami po ay mayroong puso na nagnanais na sumunod. Sapagkat alam po namin sa pagsunod, naroon ang perfect peace, O God. Ang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag at ibigay ng mundong ibabaw na ito. Salamat po, Panginoong Yesus, ang mga sitwasyon ng aking mga kapatid, ng iyong mga anak. Ngayong gabi, salamat, Panginoon. Your word is, O God, you conquered it all for us. Salamat po, Panginoon. And as your word is, O God, that we overcome the devil by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Marami kaming patotoo ng iyong kabutihan, ng iyong kamanghamanghang gawa sa aming pong buhay. Kaya salamat po na meron pang marami kaming mararanasan sa mga taon namin dito sa mundong ibabaw. Mahabang araw at maraming taon na meron pong kapahayagan ng imbiyaya sa aming pong buhay. Father God, thank you, Lord, for your grace. Thank you for your love. Thank you for your mercy. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord.